Jerry Anthony Taberna Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, eksakto en punto, alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isusulong ng Senado ang panukalang batas na magbabawal sa mga opisyal ng gobyerno at kanilang kamag-anak hanggang sa 4th civil degree of consanguinity or affinity na makisali sa mga kontrata ng gobyerno bilang mga kontraktor o supplier. Sinabi ni Senate President Cheese Escudero, ang panukalang ito ay hain niya para labanan ang graft and corruption at direktang tugon sa panawagan ng Pangulong BBM sa kanyang sona na alisin ang katiwalian sa mga flood control projects na iniugnay nito sa katiwalian at kickback. Hindi kaya nahuli ito? Hindi kaya huli na ito kung ba't medyo ubus na pera. Hindi lang yun. Andun na yung mga kontraktor Sinabi ni Escudero na malinaw ang conflict of interest kung sasali sa public bidding ang mga kaanak ng mga opisyal ng gobyerno para sa mga proyekto ng pamahalaan. Yun. Sa kanyang sona, binatikos ng Pangulong Marcos ang katiwalian na nagresulta ng substandard o ghost flood control projects at dahilan ngayon ng nararanasang malawakang pagbaha dulot ng habagat at 3 sunod-sunod na bagyo na pumasok sa bansa. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Yun! Kumusta ang mga nasa mga evacuation center hanggang sa mga sandaling ito? Kumusta ang mga ang kanilang mga bahay ay may tubig pa sa loob? Oo. Lalo na itong mga nandyan sa area ng Kamanaba, sa may Nabotas at Malabon.
Pero good news, sabi ni Ate Perly kahapon, siya raw ay nakapasok na. Ay, salamat naman. Nakapasok na at nakaalpas na sila. Pero nag-aabot daw talaga, kumbatsero, ang tubig ng, ang lumang tubig baha at ang high tide. Kaya hindi matuyo-tuyo, hindi maubos-ubos ang tubig talaga. Kawawa naman yung ating mga kababayan. Sanay na sila dyan, pero pagka ganito katagal, hindi, wala talaga. Buti Di ba sana yung, kung tinubuan na sila ng palikpik o hasang. Kaya ako naman sinabing sanay na ang ating mga kababayan dyan sa area na yan, ay meron kasi talaga silang tinatawag na high tide. May hindi high katulad tide. ng hindi katulad natin na laking Nueva Ecija, wala naman tayong dagat. Kaya nga tinan mo na sila sanay na pero ngayon nagrereklamo talaga. Habang pinag-uusapan ang flood control projects. Yun, talaga naman. Habang nagpapalakpakan ang mga mambabatas, senador at kongresista nung sa talumpati ng Pangulo. Ayan. Ngayon ang dami ng mga meme diyan Ang daming meme. Ang dami ng mga meme diyan. At ang pinakabago pala may nahuli kam. Mayroon pa lang mga dalawa ba 'yun o isa lang? Parang isa lang 'yun. Parang isa lang no? Yung congressman nakilala mo na ba 'yon, Yuel? Yung na video, kitang-kita sa video. Sabi ni Mother, dalawa. Ha? Parang isa lang Isa lang. Parang magkaiba lang yung anggulo Ibali ang angulo. Ayan, tinan mo, kitang-kita talaga. May ano yung nakalagay sa isa? First fight nakalagay. Ayan, isa lang yan. Nagkukuha niya kasalukuyang naghahalalan sa pagka-speaker. Nainip siguro. Nainip dahil sa tagal ng Matagal yan kasi isa-isa yan yung iba may paliwanag pa ng boto. Sa dami ba naman na yan Ano tawag doon, kumbatsero? Yung bawat isa i-explain mo pa yung boto mo. Mabuti si GMA narinig ko. Romualdez. Ganun lang. Si JJ Suarez. Romualdez. Ganun. Kaya pala hindi niya nakuha yung appropriation. Ay, Congressman JJ Suarez, magandang morning! Pero siya naman ay senior deputy speaker. Parang yun yung dating pwesto ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. At yun din ang dating pwesto kumbatsero nitong si Dong Gonzales. So kung tatanungin, hindi naman dapat pala talagang sumama ang loob ni Congressman JJ Suarez. Hindi, dapat sumama ang loob niya. Senior Deputy Speaker, yun ba naman mapapang posisyon ba yun? Mataas sa yun. Kamara. Ano ba ginagawa nun? Wala. Hindi ko nga alam Ang napili po, gaya nung binanggit namin sa inyo nung nakaraan, Appropriations Committee Chairman ng House of Representatives ay isang babae. Batang-bata ang kinatawan po ng 1st District ng Nueva Ecija. Si Congresswoman Mika Swansing. Mika Swansing, alam ko nag-asawa na yan. Sa numero nag-asawa na yan interior. Mahusay din ba sa numero itong si Congresswoman Swansing? Hindi natin alam ang background niya pagdating sa numero. Sana pag nakita tayo, tanongin natin, 5 times 5. Ayan, mga ganon. What is the square root of 33? Ayan, mga ganon. Yung mga bibiglain mo. At kung sakasakaling mahihirapan siya, meron naman siyang katandem pala. Meron. Mula dyan sa Bataan. Si Congressman Albert Garcia. Ayun. Senior Vice Chair ng Appropriations Committee. Actually, nung nabanggit na rin natin dito, na si Congressman Albert Garcia ay isa rin sa mga pinagpilian para maging chairman ng appropriation. Magaling yan. Ang tatay niya naalala mo ang tatay nito si Abet Garcia? Si Governor Ted Garcia. Ay nako, congressman. Napakatalas ng utak nun pagdating sa numero. Sa numero, talaga.
Ayan. Ang Quadcom ay tuloy daw ba ang Quadcom? Buhay pa pala yun. Mukhang buhay pa. Ang isa lang na napalitan ay yung chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Ang uupo na dyan ngayon ay si Congressman Rolando Valeriano. Ayun. Ng Manila. Si CRB. Oo. Dahil si Congressman Ace Barber, siya yung may hawak dati niyan, di ba? Yes. Ay retirado na. Kahit batang-bata, retirado na. Batang-bata. Nakatatlong term na kasi. Buti pa siya tumigil sa term niya. Nung tatlong term na, ay, tapos na yung term ko. Tapos na yung term ko. Sino ba pumalit sa kanya? Yung misis niya? Pwede natin, hindi ko nasubaybayin sa Surigao del Norte. Oo nga, kung sino-sino bang nanalo dyan. Ayan, Tapos, ayan, si Miro Kimbo ng Marikina, ang Ways and Means. Ayan, dati na rin naman yung congressman. Dati na rin congressman yan. Si Congressman Joel Chua ay good government pa rin ang committee yung niya. Blue Ribbon, ano? Yan ang katumbas ng Blue Ribbon sa Senado. Sa Senado, ang Blue Ribbon, tumatag kayo rito. Tumatag kayo dito sa chairman ng Blue Ribbon sa Senado. Si Birthday Boy. Congressman, Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante SRM. Senator Rodante Marcoleta. Happy birthday. Ilan taon na ba si Congressman? 72 mga ba? 72 years old. Hindi halata, Senator. Parang 71 pa lang kayo. Parang 71 lang. Nakita naman na natin kung ang performance bilang congressman. Matalas, marami natatakot dyan. Kaya talagang tumatag kayo. Actually, yung dating kinatakutan na kung magtanong sino sa inyo ang sumama sa operasyong ito? Yes or no? Matindi. Si Senator. Bakit napasama ang kumpanyang ito? Yes or no? Yes or no? Kahit hindi answer for yes or no tanong, yes or no. Si Senator Dick Gordon. Senator Dick Gordon. Naalala namin yung matalas, yung matindi ninyong mga pagtatanong talaga sa nung kayo ang chairman ng Blue Ribbon, ang hahalili sa inyo o ang isang bagong uupo diyan ay isang matalas din. Ayan, no? Si Senator Robin Padilla. Ang Blue Ribbon, kinatatakutan talaga yan. Siyempre, lalo na ng mga nasa executive. At gusto natin sabihin na ang Committee on Blue Ribbon o yung Committee on Accountability ng Senado, ang gagaling ng staff yan, kumbachero. Dapat naman talaga. Ang gagaling. Yung mga abogadong nandidiyan sa Committee on Blue Ribbon Committee ng Senado. Hello. Hi. Maganda morning. Ayan. Ang accounts o yung hawak ng pondo ng Senado ay si Senator Alan Peter Cayetano. Sa House ba, sino ang accounts? Baka si Congresswoman Yeda. Ulit? Di ba siya na rin yung nakaraan? Pang-apat na term na niya. Hoy, baka naman na pwedeng pansinin nyo kami dito, speaker. Baka naman pwedeng pansinin nyo kami dito tungkol dun sa bagay na yun. Karoon ng linaw yan. Linawin natin yan. Si Senator Alan Peter Cayetano, banday palang naibigay sa kanyang komite. Baka ibang Cayetano na yan. Hindi. Alan Peter Cayetano, accounts. Alan Peter Cayetano, higher technical and vocational education. Kanya dati yan. Kanya na dati yan. Justice and human rights. Nakuha na niya yun? Oo, kanya rin yun. At yung science and technology. Bago yan Apat Tingnan mo. Iba naman talaga ang husay ni Senator Alan Peter Cayetano. Talaga naman. Kapag husay at husay, sa pagtatrabaho at yung talino, talagang mabibigyan mo talaga ng maraming trabaho. Si Senator Sherwin Gatchalian, siyang ang chairman ng Appropriations o Finance Committee ng Senado. Maganda-gandang talakayan din yan, Senator Wina. At tinatanong ninyo siguro si Senator Robin Padilla, ano ang ibinigay na
komite. Abay, kanya pa rin yung constitutional amendments and revision of codes. Ayan. Yan. Dalawa pala. Pati yung cultural communities and Muslim affairs. Pati mass media, public information, kanya rin. Tingnan nyo na. Kanya rin. Pero Senator Robin, talaga bang gusto mo yung Committee on Constitutional Amendments? Mahirap yan hindi siya madali Yung abogado nga nahihirapan dyan sabi siguro ni ako bahala dyan. Sabi siguro ni Senator Robin. Huwag kayong mag-alala. Ako bahala sa inyo. Nakakatatlong taon na siya chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Meron na po ba kayong nalikhang batas? O kaya naipasang batas sa committee na yan na of national importance at may pakialam yung ating mga kababayan na pwede nyo i-report sa amin. Sana i-report nyo para kasi kung nababakuran yung committee na yon, actually walang may gusto niyan. Wala namang may gusto. Tinatanong lang natin, total nandiyan yung committee na yan. Baka kaya may sa kanya napunta, walang may gusto. Totoo, no? Ang may hawak dati niyan, alam mo kung sino? Anong ginagawa yan? Miriam Santiago. Yan ang may hawak dati niya. Masyadong malaki yung sapatos na pupunuan mo. Kaya nga Anyway, malalaki na sila, sabi siguro nila kaya nga kami may mga staff Ayan, dapat ay mga staff na lang iboto natin. Oras po natin. Mr. Jalam Tang Lakyam di Chaphun 6:20 na ng umaga. ACS Balita susunod na. Makatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, July 30, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga Pinoy Math Olympians nakapag-uwi ng 25 medalya sa International Math Contest sa Hong Kong at Malaysia. No balance billing ng DOH ipatutupad lamang sa 87 ospital sa bansa. 12 pulis na sangkot sa missing sa Bongeros kinasuhan na. Duterte 7 sa Senado namakyaw ng committee chairmanship. Blue Ribbon Committee nakuha ni Senator Rodante Marcoleta. Love bus, iarangkada na ng DOTR bago matapos ang taon, ibabalik nationwide. At 5 pekeng abogado inaresto sa pagnonotaryo sa Davao City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng mga balita, nakapag-uwi ng 25 medalya ang mga Pilipinong mag-aaral na sumabak sa mathematics competition sa Malaysia at Hong Kong. Nasungkit ng Pilipinas ang isang gold, 2 silver at 4 na bronze medals sa 2025 World Mathematics Olympiad sa Kuala Lumpur noong July 26. Nakuha ni Hill Job Iseo ng Pangasinan Universal Institute ang gintong medalya, habang silver medalist naman sina Sabrina Louis Chong at Vincent Benito Chan ng Zamboanga Chonghua High School. Tansong medalya naman ang nayuwi ni na Drew Antonio Joaquin ng Precious International School at Hent Job Esyo ng Pangasinan Universal Institute. Aaron Tyler po ng Grace Christian College
at Kinsey Timothy Ong ng De La Salle University Santiago Zobel. Una rito ay naselyuhan din ng Pilipinas ang 3 gold, 4 na silver at 11 bronze medal sa second Mathematics Masters Cup na ginanap naman sa Hong Kong noong July 21. Alas 6:26 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! Nilinaw ng Department of Health na 87 ospital lamang sa buong bansa na nasa kanilang pamamahala ang kasama sa zero balance billing na inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos sa SONA. Kabilang sa mga ospital na may zero balance billing sa ilalim ng PhilHealth ay ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Nilinaw po ng DOH na ito ay para lamang sa tinatawag na basic accommodation o yung pong ward sa mga DOH hospitals. Iginiit din po ng DOH na hindi po kasama ang mga specialty hospitals na nasa kategorya ng GOCC. Mga GOCC daw po itong mga ito. Ang tinutukoy po ay ang Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, at Philippine Children's Medical Center. Yung pala. Marami daw po kasing mga private rooms dito. So pagka mga private rooms, ibig sabihin mga paying patients o clients ang di ba public hindi ba considered public hospital yan? Public hospital pero GOCC. Pero may private. GOCC sila kumbatsero. Katulad din ng East Avenue Medical Center. Kahit na public hospital siya, may mga private rooms yan. At alam nyo bang mahal ang private rooms dyan? Yun na nga. Bakit ganun? Ibig sabihin nga, if you are able to pay, if you can pay, you pay! You pay! What's wrong with paying? Pero may mga kilala ko, kayang-kayang magbayad hindi nagpe-pay. Maniniwala ka ba kung batsero? Congressman nga eh. Tinan mo na. Ito matindi ha. Ito, dapat pa-imbestigahan to ng DOH. Naniniwala po ba kayo? Merong congressman. Congressman, ito nakarating na sa kaalaman ng isang senador to. Iimbestigahan daw nila. Kung batsero. Congressman, gumastos sa Singapore at ang ginamit ay ang kanyang yun na nga. At yung pera ng bayan. Pwede ba yun? Pwede. Ang ginamit guarantee letter ng at tinanggap sa Singapore na pera, kumbaga naging pera. Siyempre hindi naman in the form of guarantee letter yun. Binayaran nila ng pera ang gastos nila sa at binayaran. Kumbaga inabunuhan muna nila. Parang gano'n ang dating kumbatsero. Tapos nakapag-claim. Kaya dapat ay tingnan mabuti yan kung papaano ba na nagagastos ang pera ng bayan dyan. Katulad lang kumbatsero, bago lang natin napuntahan si Asik na nagsabing I can wait forever. Isip-isipin mo kumbatsero, may mga congressman na ang allocation nila ay sa mga ospital, may mga guarantee letter sila. Hindi nga nauubos eh. Ang dami. Hindi nauubos, kaya nagtataka ako. Nag-aabot ng susunod na taon ng budget. Kaya nagtataka ako kumbatsero sa ibang pasensya na sa mga congressman pagka may humingi sa inyo ng tulong na hindi naman dapat na parang namamali mo sa inyo, i-issuehan nyo ng guarantee letter na pabarya-barya. Ano nyo ba yung pera na naka-allocate sa mga government hospitals? Kaya mabuti yung ginagawa ng ibang mga nasa hospital tulad yan sa Heart Center. Ginagawa nila Sir Randy Sakay. Pag may pasyente silang alam nilang humihingi ng tulong at walang kakayanan, sila ang naghahanap kung kaninong guarantee letter na marami pa. Doon nila kinukuha. Ayun, mainam kung ganun. Mainam kung ganun kumbatsero. Ibig sabihin kaya nga humihingi ng tulong sa inyo dahil kailangan yan. Hihingi ba sa inyo ng tulong kung hindi kailangan? Ha? Tapos ang magagaling, yung ibang mga may kakayanan naman kumbatsero pero alam nila yung mga ganyan, pasikot-sikot dyan, sila ang gumagamit. Talaga. Meron nga akong kilala eh. Puro kilala.
Hindi, sa totoo. dami Nangyayari ho yan. sa dami ng access sa mga ganyan-ganyan, sumobra nga yun na ibigay sa kanyang guarantee letter. May ano pa eh. May sobra pa. May sukli pa, kumbachero. Totoo yan. Meron ganyan. Samantalang yung iba nating kababayan, i-issuehan nyo ng guarantee letter, 2,000. Samantalang ang bill sa ospital ay 500,000. 100,000. Bibigyan yung pumila ng pagkatagal-tagal, bibigyan yung 2,500. Sa Mario. Anak ng baka. Samantala, alas 6:31 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Iginit ng National Police Commission o NAPOLCOM na matibay ang kasong administratibo na kanilang inihain laban sa 12 pulis na itinadawit sa kaso ng missing boksingero. Sabongero. Hindi boxing. Kakanood ko ng mga video. Mga video ng boxing. Missing boksingero. Iba yun. Nagkaroon na kasi ng kantsawan doon eh. May na dyan eh. Kung merong missing sabongeros, meron din daw missing boksingero. Kinumpirma ni NAPOLCOM Vice Chair Executive Officer Rafael Vicente Calinisan na nasampahan na ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang mga naturang pulis. Bilang bahagi niya ng proseso ay bibigyan sila ng sapat na oras para tumugon bago ang gagawing paglilitis. Kabilang sa mga sangkot ay commissioned officers na may ranggong Police Colonel, Police Lieutenant Colonel, Police Major, kayo din ang 9 na non-commissioned officers. 8 sa mga ito ay mga sarhento. Pinakyaw ng mga kaaliado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang committee chairmanship sa Senado para sa 20th Congress. Pinakamaraming nakuha si Senator Alan Peter Cayetano na may 4 na komite, kabilang ang Committee on Accounts, Higher and Technical and Vocational Education Committee, Justice and Human Rights at Science and Technology. 3 komite naman ang nakuha ni Senator Amy Marcos, kabilang ang Committee on Cooperatives, Foreign Relations at Labor and Employment. Ito yung nadagdag sa kanya. Kasi yung Foreign Relations matagal nang hawak, saka yung Committee on Cooperatives. Gayun din si Senator Pia Cayetano na napunta sa kanya ang Committee on Energy. Ayun. Ang Ways and Means. Sa bagay, abogada rin to eh. And Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. May bagong meron komite. Palang ganun komite, no? Hindi natin naririnig. Bago yan ha. Ito, tandaan po nyo ha, baka itanong to sa exam mga estudyante ha. What is the chairmanship of Senator Cayetano that involves sustainability? Ito ha, pangalawa, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Hindi ba yung futures na kinukwento mo sa akin sa kanyon? Sa Bitcoin yun. Sa Bitcoin. Maging si Senator Robin Padilla, 3 komite ang pamumunuan. Tinan mo na yan. Ito kung dati na niyang tangan-tangan na Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Cultural Communities and Muslim Affairs, and Public Information and Mass Media Committee. Hindi, parang kanya dati ito eh. Habang si Senator Bongo ay Committee on Health, hawak na niya dati yan, Youth and Sports. Ayan. 2 komite naman ang nakuha ni Senator Dante Marcoleta, ang Public Accountability Committee o ito pong Blue Ribbon Committee at Trade, Commerce and Entrepreneurship. Samantala, bibiyahin na nationwide ang iconic Love Bus sa mga susunod na buwan. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, puspusa na ang kanilang paghahanda para makapag-operate na ito ng libre saan mang panig ng bansa. Git ni Dizon, makikipag-ugnayan sila sa mga bus company para sa mga gagamiting sasakyan upang hindi na kailanganin pang bumili ng bagong unit sa pagbabalik ng Love Bus. Ang gagawin naman po natin dito, hindi naman po tayo bibili ng mga bagong unit, no? Ang gagawin natin dito, makikipag-partner po tayo sa ating mga existing na mga bus companies. Nagaya na rin nung ginagawa natin sa, tinapaygot sa Cebu at sa Davao nitong nakaraang linggo. Parang PPP, magiging PPP ito, no? Kuya Deo, no? Kasi mahirap naman kung bibili pa ulit ang ang gobyerno ng mga panibago. Secretary Vince Dizon ng DOTR. 5 peking abogado na nagnonotaryo ng mga dokumento ang inaresto ng NBI sa Davao City. Hindi pinangalanan ng NBI ang 5 peking abogado dahil baka peke din daw ang pangalan ng mga ito.
Pero kinasuhan na sila ng falsification of public documents, usurpation of authority at paglabag sa Notarial Act. Ayon sa NBI, hindi lahat ng abogado ay maaaring magnotaryo ng mga dokumento. Ang isang abogado ay kailangan mag-apply at makakuha ng isang komisyon mula sa Supreme Court para maging notary public. Baka naman abogado to na nagnonotaryo lang naman dahil walang magawa, wala pang kliyente. Baka nga si attorney no case. Oo nga. Minamaliit natin yung iba, minamaliit yung mga nagnonotaryo lang. Napaka-importanting trabaho pala niyan. At hindi pala lahat ng abogado ay pwedeng magnotaryo. Tama yun. Parang hindi lahat ng doktor ay pwedeng mag-opera. Kaya wag niyo mamaliitin yung mga nagnonotaryo lang diyan. Sabi siguro, nagnonotaryo ka lang dahil wala kang ano eh. Tapos ang problema naman kasi sa ibang mga abogado, nagnonotaryo na nga lang. Hindi pa sila yung nagnonotaryo. Ay, talaga. Naiutos pa. Gano'n. Attorney no case na. Ayaw pang medyo may pagkatamad pa. Ay, nako. Susunod! Dito mo. Sino? Sino itong kongresistang nahulihan? Dalawa ito. Dalawa talaga. Dalawang kongresista na nahulihan ng manok. Nahulikam na may tangang panabong. Ayun, naku, nadali. Isabong habang nasa sesyon, nagbobotohan ng speakership sa Kongreso. At ang mga taga Barangay 56, 7th Avenue sa Caloocan, lakasan nyo na mga radyo ninyo. At yan ang pag-alagalang mamimigay ng pera. At may makakasama tayong taga DOH na pa Department of Health. Baka may tanong kayo baka may mga tanong din kayo mga kababayan. Para dito sa zero billing sa mga government hospitals. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:38. This time check is brought to you by ACS. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Friday. Hindi F Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday. All you need is Pride, washing machine detergent. May triple strain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. Sa sona ng Pangulo ay isa sa mga pinakamalakas na pinalakpakan ay itong wala nang babayaran sa mga government hospital. Zero billing. Pati ako kahit mag-isa lang ako nanonood, napalakpak ako. Ako nga, napatayo eh. Napatayo ako eh. Nagkakape nga ako noon eh. Muntik pang matapon yung kape ko eh. Pakinggan nga natin ang bahaging yun ng sona ng Pangulo. Asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pangpuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
Dahil bayad na ang bill ninyo. Yun. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Ayun, yun naman ang malinaw. Binanggit pala niya na basic accommodation. Basic accommodation. May kasama ho tayo dito para ipaliwanag ng gusto yan. Baka kasi may mga nanonood sa atin na nung pang Lunes, nung SONA. Uy! Libre na tayo! Nasa hospital pa naglululundag na doon. Baka nga nawala yung sakit. At hanapan. Baka ka-opera pa lang. At hanapan ng mga taga-Department of Health. Sabi ng Pangulo ang tagapagsalita po ng Department of Health na kasama natin dito sa studio si Asek Albert Domingo. Asek, magandang morning. Magandang umaga po, Anthony and Jerry. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa DZRH. Apo. Bago po binanggit ng Pangulo sa SONA yon, alam nyo na ito, na ito'y sasabihin ng Pangulo. Opo, maingat pong pinaghandaan ito. Katakot-takot po ng mga numero ang aming tinignan para siguradong mangyayari, hindi drawing lamang. So ito po ay sa lahat ng mga DOH-run hospitals sa buong bansa. Opo, meron po tayong 87 na mga ospital sa buong bansa natin. Yung mga mas kilala sa yung mga malalaki, East Avenue Medical Center, yung Tondo Medical Center, isa rin yan sa Tondo, DOH yan. Sa Cebu yung Vicente Soto, malaki rin yun. Sa Tacloban, sa Eastern Visayas Medical Center, sa Davao yung Southern Philippines Medical Center. Magandang ospital yun. Yes, sa norte naman yung ITRC, Ilocos Training Regional Medical Center. Yan po yung halimbawa nung yung mga 87 natin na DOH hospitals. Meron bang mga government hospital na hindi under DOH? Marami po, Jerry. Dahil kunyari, halimbawa po, yung pong mga district hospital, karaniwan po yan ay pag-aari ng probinsya. LGU po yan. Okay. Yes. So, hindi kasama yun? Hindi po. Ang selection criteria ho kasi sa sinasabi, yung pinagpilian, una, dapat kompleto sa gamit. Kasi mahirap kasi yan, Tunying, di ba? Pag sinabi na parang, libre pagdating mo, walang ultrasound, walang CT scan. Actually, doon nanggagaling yung balance billing. Sa aming obserbasyon na nangyayari, maaaring zero nakalagay doon sa dating polisiya, pero pinapunta kasi sa labas. Ako po kasi tubong PGH, kaya it is from personal experience. Pag hindi ho available doon sa ospital, matagal na ho naman to, 15 years ago. Hello ho kay Director Gap Legaspi. So, ang nangyayari po, Dr. Legaspi, good morning. Good morning po. Pupunta sa labas sa isang laboratory. Literal na tinuturo, tawid kayo sa Taft Avenue, tapos nag-aantay doon, nakaantay yung mga butika, iba-ibang mga butika. Tapos ang mangyayari doon, technically, zero bill ka kasi hindi nga naman siningil ng PGH ng ospital. Pero pagtawid mo, dun ka sa resibo ng mga butika. Pero ngayon, ano kaibahan ng zero balance billing na ito ngayon? Yes. So, ang tinanong sa amin ng Malacanang, ano bang kailangan gawin para mawala yung ganong tatawid pa, nagkakaroon, pati yung PF, Katunying, nagkakasingilan sa labas. Kita tayo sa ganitong opisina, doon na lang ho tayo professional fee ng doktor. Hindi naman ho lahat ng doktor. Doktor rin po ako. Pero may mga ganon na sumasideline. So, sabi ng Pangulo, ano bang kailangan gawin? So, tinignan namin yung budget ng DOH. Sabi, kung lahat ng gamot, kagamitan, saka PF ay binabayaran na doon pa lang sa accounting ng ospital, saan ba kumukuha ng pambayad? Ang sagot doon sa MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Budget. So, ang sabi ng Secretary of Finance tsaka ang Secretary of Budget and Management, magkano ba ang kailangan? So, nag-compute. Nasa mga 1.3 million something patients ang nakita nung 87 DOH hospitals in 2024. May may mga average yan. Anong average? Siguro ilagay na natin sa 30,000 kada pasyente. Siyempre, may mas mahal, may mas mura. Lumabas doon, kailangan ng 15%, 15% na increase doon sa budget for next year. Pero, which is equivalent to yung exact number, hindi ko masabi, pero nasa mga 20-something billion pesos na dagdag. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kung mga 20 billion. Matinding pag-aaral at computation pa lang ginawa dyan para lang maisakatuparan yan.
Gusto ko lang linawin, ano yung nasa loob nung binabanggit na basic accommodation? Ayan. So dun sa ating batas ka, Jerry, dun sa Universal Healthcare Act, meron tayong legal definition ng basic accommodation. Okay. So merong regular meals, merong shared accommodation. So hindi pwedeng nag-iisa. Private room na mag-isa. Hindi pwede yun. Ito interesting. Nung ginawa yung Universal Healthcare Law noong 2019 at makikita nyo sa batas nakalagay with electric fan or fan ventilation. So yung mga abogado nagkakamutan ng ulo ngayon kasi 'di ba sabi nga nila pag tinaga mo sa batas ano man mangyari yun ang batas Duralex Sedlex. Edi nung nakita rin ibig sabihin ba pag nag-aircon hindi na basic. Ayan ang katotohanan sa 87 hospitals ng DOH nasa 40 na po ang air conditioned yung mga ward. Sabi Paano naman yun? sabi namin well number one kailangan amyendahan na yung UHC law no. Alisin na yung electric fan na yan. Sobra naman 'di ba na nataga pa sa electric fan. Pero sabi nga namin walang problema yun kahit aircon kasi kaya nung pasweldo, kaya nung kuryente dahil nga kinukuha dun sa MOOE. Okay. So kung basic, yung ward, ito yung ward, 'di ba? Yes. Pero hindi meron kasing pasensya na doon sa mga ibang public hospital pag sinabing charity ward, talagang mabuti pa nasa bahay na lang ako kaysa sa ano bang itsura nung libre? Ako rin po laking PGH nga po tayo, no. Mahal na mahal ko ang aking institusyon. Nang naalala ko yung mga ward ng PGH noon. Okay. Nung ako po ay nag-aaral pa bilang doktor circa 2003 to 2008, pag pumunta ho kayo sa ward, talagang alam niyo galing kayo sa ward kasi yung amoy dumidikit sa damit ninyo. Totoo 'yun. Hindi na ho ganoon ngayon yung mga ward. Okay? Ang PGH malaki na ho ang in-improve. Nagkaroon na sila ng better ventilation. Bagamat hindi pa naka-aircon sa pagkaalam ko yung mga ward, may mga portions na nag-aircon. Pero dun sa DOH hospitals, dito kami nagulat nung rumonda kami ni Sec last week ho, no, dahil dun sa bagyo, napadaan kami sa East Avenue. Yung paanakan, yung mga nagre-recover ng mga nanay, air-conditioned na po. Magaganda ng napuntahan ko din minsan yung East Avenue, ang laki na ng in-improve. Okay, pero yung sakop nito, paki-describe nyo nga. So yung basic, yung baka sampuan yun. Ang basic accommodation, charity ba yun? Charity lang? Yes. Ang termino pa rin is yung charity ward. Medyo iniiwasan lang namin, pero pwede naman nating sabihin kasi nga nagkaroon ng negative connotation pag sinabing charity. Baka nga pwedeng alisin na natin yung pangalan na yun. Pagka kasi may charity, parang okay na yun ba? Palimos, ganyan. Yun nga po. So actually, isa yan sa mga nagkakamot. Hindi naman kami branding experts sa DOH. So sabi namin, paano ba natin tatawagin to na hindi nagkakaroon nga nung sinaunang interpretation na pangito? Kasi, Jerry, yung sa East Avenue, nagulat nga ako personally, no, nagronda nga kami. May mga kwarto, 4 or 3 lang sila. So, semi-private yung datingan. Pero, sabi sa amin ng East Avenue, ward pa rin po ang tawag nila doon. At may TV. So, sabi nga, baka nakamonitor ngayon sa DCRH. So, sabi namin, parang kaya naman pala kung tutuusin. So, yun na po yung ginagawa ngayon. And sabi nga ni Secretary Arbosa, hindi pwedeng mananatili tayo doon sa dating model na, ay basta basic pasang-awa. Ang halimbawa dito, ang hambing namin, parang eroplano yan Di ho ba? Lahat naman tayo, hindi naman ako nag-business class, masakay ako sa economy. Ang importante, nakaka-take off ka ng buo, landing ka ng buo. Ganoon din sa pasyente. At sabay kayong darating. So, okay, doon tayo sa ward, okay tayo dyan. Ano pa yung inclusion? So, lahat ng mga gamot, lahat ng serbisyo ng doktor, in other words, kung dekalidad yung doktor dan sa mga ospital, kung ang tinitingnan niya is yung private, so to speak, siya rin naman yung tumitingin sa charity Hindi naman nag-iiba ng utak yung doktor kapag lumipat ng pasyente. Pareho pa rin yun. Tama ito. Kahit sa mga private hospital, nagbabago ang rate ng kwarto at doktor. Ng kwarto at doktor. Ng doktor tsaka yung bayad, depende sa kwarto. Tama yun ka, Jerry. Again, ito, personal experience. Pag ang pamilya ko, pinapagamot ko bilang doktor, titignan nyo po yung room rate kung balak nyo po mag-private Kasi po, pag mas mataas yung rate ng kwarto, sumusunod po yung PF ng doktor. Importante yan. Because ang logic is na monitor ko nga ho kayong dalawa kanina, na if you can pay, then you pay. Kasi yun yung signal nun. Sabi ng mga doktor, fair is fair. Kung gusto mo na may
tala ka, yung sweet. Di sweet rin ang singil ko sa'yo. It's about fair, di ba? Yes. Pero pag naawa yung doktor at nakita na pobre, malambot rin po ang puso namin. Pag nakita namin hindi kaya magbayad to, talagang mini-wave po yung mga PF. Kumbaga napilitan lang, kung napilitan lang na mag-private, may gano'n kasi dahil wala nang available. Napipilitang mag-private, yun. May mga ganong sitwasyon. Okay, libre ang PF ni Doc, libre ang gamot. May gamot ba? Meron po. Available ba ang mga gamot na yung at least yung basic na gamot? Yes, available po yan. Isa yan. Pero nakikita rin namin isang challenge. Yan yung binanggit ni Sec Herbosa kahapon sa kanyang interview dun sa Posona. Yung mga ibang gamot kasi wala pa sa tinatawag na Philippine National Formulary or Drug Formulary. Ano po yung formulary? Mabilis ang paliwanag. Listahan po siya ng mga gamot na pag ikaw ay gobyerno, doon ka lang pwedeng bumili. Ngayon, medyo tumagal na yung updating nun. So may mga gamot na makabago na hindi pa na idadagdag doon. So, ang sabi ni Secretary, meron naman pong paraan na usually dinadaan po yan na dun sa mga tinatawag nilang consignment na parang bumibili ng bulto-bulto tapos hindi siya dumadaan dun sa butika ng ating ospital. Pero magiging accessible siya ultimately dun sa pasyente. Sa procedure, ASEC, pasok ba lahat dyan kahit anong ginawa? Inoperahan, pinalitan ng puso, pinalitan ng atay. Kung may puso. Kung may puso. Meron lahat ba ng sakit yan at lahat ng procedure na ginawa sa ospital na yon ay walang babayaran yung pasyente? Yes ka, Jerry, kasama yan. No? So, nung pinaaral din sa amin yung technical, tinignan namin, may mga mahal kang procedure tulad ng atake sa puso. Kailangan nga nung angioplasty na sinasabi. Okay, yun, medyo mahal yun. Hindi siya kasama, pero meron kasing PhilHealth na heart attack package. Yes. Sasaluhin naman siya ng PhilHealth. In-announce din ni Presidente yan. Yes. So yung ating zero balance billing, parang magkakakabit lahat niyan. Si DOH ang sasagot dun sa mga tinatawag na mga average, yung mga bultuhan, maramihang bilihan. Pero pag may mga pumapalo ng mga 500,000, which is yung angioplasty, sumasagot si PhilHealth. Ganun po yung nagiging arrangement niya. So kakapit bisig ngayon yung DOH at ang sa PhilHealth. Yes. At saka yung PhilHealth. At pagkakulang pa, ito na yung pinag-uusapan natin. Sa ayaw sa gustong mamalimos kay Congressman. Yung sa mga guarantee yung letter. Guarantee letter. Pwede pa ba yung ma-avail? Actually, katunying ka, Jerry, natanong sa amin yan no, mga 2 weeks ago yung nagkaroon ng issue, di umano, na mabagal daw yung pagbayad. Sabi namin, una sa lahat, bawal yun eh. Ang guarantee letter, tawag po dyan, is yung parang literal na may sulat, tas may letterhead ng kung sino man yung nag-issue ng guarantee letter. Sabi nga ng Secretary Herbosa, hindi ho ba pagka may guarantor, ibig sabihin, kung sino nakapirma, siya yung magbabayad. Sisingilin. So sabi namin, and this is actually against dun sa Supreme Court ruling, yung Belhica versus Ochoa ba yun, yung 2013 na sinabi na bawal na yung PDAF. So sabi namin, hindi naman po sinasabing ayaw natin makipagtrabaho sa mga nag-i-issue ng guarantee letter, pero magkalinawan po tayo na ito po ay pera ng ehekutibo, actually pera ng bayan, na ini-implement ng ehekutibo ng DOH. Ganun po. Kaya nga, tama kayo dun kapag may mga lumalapit kasi sa atin, sabihin natin, Congressman, meron ba kayong pondo rito? Sa ganitong ospital? Meron. Ang kaltas naman nun sa DOH Yes. Sa budget po ng DOH, budget ng bayan at budget ng DOH nanggagaling po yun. So, sabi naman po namin, baka mali po kasi yung konsepto na ginagaranti ito ng kung sino man. Wala ho namang masama kung may request. Okay? Kasi yun naman po yung like ang DSWD, malinaw rin po sa ganyan, no? Pag meron silang request letter, syempre, hindi naman ho tinatanggihan ng request ng kahit saan nanggaling yan. Basta yan po ay Pilipino, sinasagot po. Mabalik po ako dun sa basic accommodation. Yes. Wala bang walang ceiling sa amount? Ako, parang kayo yung gabinete na tinatanong kami. Hindi, kasi nga ito exactly yung mga tanong ng Malacanang na dapat pulido lahat nito. So, theoretically, Katunying, wala siyang limit kasi nagtingin kami dun sa statistika. Mabibilang mo lang kung ilan yung mga lumalampas-lampas Pero para nga hindi magkaroon ng masyadong tinatawag sa English yung moral hazard. Ano yung moral hazard? Ibig sabihin, di ba rin na magkasakit ako, may sasagot naman sa akin Di ba rin nung uminom ako ng yung atay ko, may liver transplant naman. So ang warning dun is,
hindi po sasagutin, pero hahanapan ng tulong. At yun po yung tinatawag na catastrophic fund. Sa ating financing system, yung MAIFIP na kilala ngayon, yan talaga yung catastrophic fund eh. Ito kasi yung model na sinunod ng ating Pangulo, ng ating Secretary Erbosa. Yung Singapore, meron niyang budget ng ospital, meron niyang health insurance, tapos meron siyang catastrophic fund. Kapag hindi na kaya ng budget ng ospital, hindi na kaya ng health insurance, papasok yung catastrophic fund. Pero yung catastrophic fund, hindi po yan discretionary. Ibig sabihin, merong licensed social worker na tumitingin. Na talagang malala, kasi yun ang talent ng mga social worker na trained sila, licensed sila for that. Alam nila kung sino yung totoong mahirap sa naghihirap-hirapan lang. Ayun. Okay. Ito, ang tindi nung pahayag na yun ng Pangulo na zero balance billing na. Paano kung ako may konting pambayad? Sa government hospital ako, DOH hospital ako pupunta, magbabayad na ako. Gusto ko doon sa kwartong medyo maayos-ayos naman. Ayoko makipagsiksikan dahil puno na yung sa ward. Mababawas ba sa akin yung dapat na libre sa basic accommodation? Very good question ka, Jerry. Yung pong case rate ng PhilHealth, yun po yung katumbas ng basic accommodation. So, meron pong sabihin na natin, nag-isip ako na example, sabihin nating pneumonia. Hindi ko alam yung exact na numero, pero sabihin nating 15,000 or 20,000 ang bayad ng PhilHealth. Yun po yung mababawas dun sa bill ninyo. Pero hindi kasi kasama dun yung baka meron nga kayong special amenity, baka may TV, may intercom or something. Yun yung kailangan yung bayaran. Saka yung PF nung doktor, yung sobra sa basic, yun ang babayaran mo. Yun ang babayaran ninyo. Kasi maski naman ngayon kahit punta ka sa private, although maliit nga yung share ng PhilHealth, kaya ko na-konektado eh. At the same time na meron tayong bayad na bill mo, zero balance billing, sinasabi rin ng Pangulo, at yun yung in-announce niya, dapat yung PhilHealth humahabol rin yung mga rate. Kasi hindi naman pwedeng napag-iiwanan si PhilHealth na 20,000 na lang yung pneumonia, yung pala ang totoong gastusin nila sa 50,000 na. Tapos si DOH yung buwabawi. Ang nangyayari ngayon, habang humahabol si PhilHealth, at ngayon humahabol na siya, si DOH muna yung nagpupuna doon sa kanyang bahagi. Kaya ako naitanong yun, kasi karaniwan kumbatsero, nagsiselos naman yung mga nagbabayad, mga nagbabayad. Tulad natin. At kinakaltasan ng tax. Tulad natin. Tulad natin. Samantalang yung mga hindi nakakapagbayad ng tax, sila yung libreng-libre sa dami na ng mga naibigay. May kung ano-ano, may 4-piece, may akap, may libre pa sa ospital. So yan po yung sinasabi natin na pag nakalagay sa UHC law, ang tawag sa atin direct contributor. Mga kinakaltasan, matik yan sa payroll natin. Wala ka na magagawa, di ba? Babae, punta na yan sa PhilHealth. Pero ang sabi nga po doon is, dapat ang direct contributor merong tinatawag na supplemental benefit. So yan po yung isa sa mga susunod na priority na baka naman, di ba tayong mga nagbabayad at talagang nafe-feel ko yan kasi no-hospital rin naman ako pag nagkakasakit eh. Baka doon tayo pwedeng bigyan ng konting dagdag kung ano man yon. Ang difficulty lang po kasi dito is sa konsepto ng social health insurance, which is PhilHealth, yan yung paluwagan na sinasabi eh. Kaya nga, di ba, although gas-gas na dahil ilang taon nang sinasabi, bayanihan, di ba? Pero yun naman talaga, yung dapat tinutulungan natin yung ating walang kaya na kababayan. Ito may pahabol, gusto lang linawin daw yung sa basic accommodation, kasama raw ba yung laboratory na karaniwan ay sa labas? Pinakukuha ng laboratory. Yan ka, Jerry, yan na nga yung example natin kanina. No? Kasama yan dapat. At ang importante dyan, yung missing link na sinasabi, dapat yung ospital merong kagamitan. Kasi kung ngari, yung mga 87 na yun, may kagamitan na for basic laboratory. Yes, magbigay tayo ng example, CT scan. Ang CT scan, lalo na sa panahon ngayon, very common na yan sa mga well-equipped hospitals. Pero marami ho kasi, pasintabi, hindi ko naman papangalanan, maraming LGU hospital ang walang CT scan. So, ibang usapan yon, tinutulungan namin sila, nagre-request sila for CT scan, binibigyan sila through the Health Facilities Enhancement Program. Pero yung pasyente hindi naman makakaantay yun ng buwan eh. Kailangan na niya CT scan. So, kaya ang sabi nga ng Pangulo, 87 DOH hospitals, kasi lahat ng mga yan, meron nung kagamitan tulad ng CT scan. Yung mga basic, mga ultrasound, meron lahat. Yes, mas basic pa yun, Katunying. And konektado dyan yung sinabi na announcement, yung Bukas Center, Bagong Urgent Care and Ambulatory Service Center. Bakit sa connected
apektado. Kasi marami sa mga pasyente, as many as 30%, 30%, hindi naman talaga kailangan ma-ospital. Kasi baka kailangan lang nung sa cholesterol, blood cholesterol, blood chem na sinasabi, kayang ibigay ng libre ng Bukas Center na nanggagaling rin sa budget ng DOH. Okay. So pag kinoconnect mo yan, para iwas gastos dun sa ospital, si Bukas Center yung Dapat gagawa. alam ng mga tao to. Yun nga, kaya napaka-importante na kasi ito'y na ipapaalam. May PhilHealth, may DOH, meron pang iba-iba. Dapat ma-access ng tao ang lahat ng yan. Kasi kapag nagkasakit tayo kadalasan, dahil takot kang gumastos, titiisin mo na lang yung sakit mo dahil wala kang kabatiran sa mga na meron benepisyo palang na to ganyan ng gobyerno Sabi nga nila, Katunying, ang mga pasyente pag dumating sa ER, dalawang tanungan na sa isip, gagaling ba ako at magkano babayaran ko? Ganun lang kasimple Pero karaniwan, yung ikalawang tanong yung inuuna, magkano ba dito? Tapos pag nakita, nako, medyo mahal dito, hindi napupunta. Or yung nararamdaman ko talaga yung naalala ko sa PGH, yung parang pagdating, ang laki na ng bukol. Tapos pag nakakaawa, pag tinanong mo, bakit po ninyo inantay na lumaki ng ganito kalaki? Sabi, tinitipid na lang po namin kasi gano'n na naman yung singil. Sa konsepto ng medisina, mas magandang makita ng mas maaga para hindi kagad lalaki. Kaso hindi mo rin naman masisi ang ating mga kababayan. Ang konsepto nila is magtipid So, dapat nga, pinapaulit-ulit natin ito na sasagutin po kayo ng DOH, ng PhilHealth. May sasalo po na wag nyo nang antayin po na lumala ang sakit ninyo. Last na lang sa akin, bago kay Jerry, bago yung last niya. Kanina nyo pa sinasabi PGH Hindi ko naman nabasa sabihin, libre din ba sa PGH ang zero balance billing ba sa PGH? Actually, kahit technically hindi siya kasama dahil yung budget niya iba, kaya ng PGH na mag-zero balance billing. Kasi meron din silang MAIFIP, meron silang MAIFIP na nakukuha sa amin. At the same time, maraming mga pakete, mga package ng PhilHealth sa kanila tinetesting. Pag sinabing tinetesting, bagong design pa lang, gusto mo na malaman kung paano yung singilan, ginagawa sa PGH. Kaya suma total, kayang-kaya ng PGH na mag-zero balance billing. Ayun. So yung mga specialty hospitals natin, the heart center, kidney, lungs, hindi ba yun kasama doon sa hospitals na binabanggit? So para silang PGH ka, Jerry, no? Hindi sila kasama doon sa computation pero kaya nila. Bakit? Meron silang mga reserve. Alam niyo po yung, at ba't namin alam to, ang DOH kasi nakaupo kami doon sa board, na governing board ng ating mga GOCC hospitals. At nakikita namin yung retained income nila, nagagamit nila pangbayad doon sa mga pasyente. Ang tawag namin doon sa technical term, quantified free service. Sa simpleng salita, pag sinabi ng doktor, bayad na bill mo kasi okay ka na, wag ka nang siningilin. Okay na yun. Nakasulat na lang yun sa accounting na free. Yun po yung kaya ng mga GOCC. Pero ginagawa na ba yan ng mga specialty hospitals o kailangan pang sabihan sila ng DOH o sabihan sila ng Pangulo na gawin nyo rin yan katulad ng gagawin ngayon ng DOH hospitals? Ginagawa na po nila, Ka Jerry. Ang siste lang kasi, nabanggit yun kanina, mas marami silang private beds. Ayun, Dahil, remember, at yun po yung paalala, kahit pumunta ho kayo dun sa mga NKTI, Heart Center, Lung Center, i-request nyo po dun kayo sa basic accommodation para ma-avail nyo po. Kasi kaya rin nila na mag-zero balance billing. Ba kasi ng pila dyan Kaya nga. Yun ang problema. Dahil katulad ngayon, in-announce na natin ng Pangulo, edi malamang kahit yung iba may pambayad na dito tayo sa kaliwa kaysa sa simula kanan. na ba yan mula nang i-announce ng Pangulo, alam ba, sabi nyo baka may nanonood sa atin ngayon. Yes. Baka mag-expect na sila na ngayon na yan wala na kami babayaran immediately. Opo, actually Mayo pa lang po sino-soft launch na namin. So talagang pinatesting. Sabi ng Malacanang, siguraduhin yung bago i-anunsyo to, umaandar to. Sabi, yes sir, sabi namin. So simulan po siya nung Mayo pa lang at ang report sa atin is kaya. Kung meron pong feedback na nagkakaroon ho ng balance billing, magsabi po sa Department of Health. Meron tayong Facebook page, meron ho tayong yung website natin, doh.gov.ph, at 1555 hotline rin po namin. Pwede kayong tumawag, magbigay po ng parang informasyon kung merong mga nagbabalance billing pa. At doon din sa inyo siguro sa website ninyo, sa Facebook, malalaman kung alin-alin itong mga 87 hospitals na ito. Yes, meron po tayong paskil both sa DOH and also sa PCO, sa Presidential Communication Office page. Nakapost po yung listahan ng 87 hospitals kung saan pong mga probinsya at rehiyon. Ayos! Sana sa susunod yung mga LGU run hospitals naman. Oo nga. By the way, gusto lang natin banggitin dito, ang Sultan Kudarat, may nagkukwento sa akin, ang Sultan Kudarat Hospital Combachero, sarado ang kahera.
Oo. Walang kahera. Walang kahera. Kasi pag nagpagamot ka daw doon, wala kang babayaran. Oh, galing Totoo po yan at congratulations kila Governor Mangudadatu. No? Kasi isa yan sa mga inspiration. Kasi nga sabi, pero alam niyo ang sikreto nila. Kasi pinopondohan ng LGU yung ospital. Yes, that's right. So yun ho ang kailangan gawin para magkayarian ito. At sana gawin din yan ng ibang mga lalo na ng mga LGUs na malalaki ang kita. No? Yes. Ayos. Asek, maraming salamat. Madalas sana tayo magkakwentuhan na ganito dahil ito isa sa pinaka-importante, kalusugan. Welcome po at maraming salamat po sa DZRH sa inyong dalawa, Katunying Ka, Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Asek Albert Domingo, Department of Health. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality products. Sportos! Magandang morning kay Dr. Governor Helen Tan. Ay, Dr. Governor Helen Tan. Kumusta ba mga tangerine natin dyan? Ayos, kumbachero. Sabi niya sa Quezon ay zero balance billing sa 15 hospitals operated by the province. Aba, iba talaga ha. So ibig sabihin may pondo rin ang provincial government ng Quezon. Oo, pagka talaga ipinprioritize ng gobyerno, ang healthcare o kaya ng national, ang healthcare, magagawa ng paraan kumbachero Kaya sabi ni Governor Helen Tan, nung daw siya ang chairman ng Committee on Health sa Congress, ay gusto niyang mai-amend ang charter ng specialty hospitals. And sa Universal Health Care, dapat daw ay 90% ng bed capacity ay basic accommodation. At 10% lang ang private ng mga public hospital. Dapat daw ganun. Dapat pala ganun, ano? Hindi katulad hindi yung mas marami ang private. Dahil na corporatize nga yung yung mga hospital Naging semi-private na no? Oo. Kaya dapat kumbachero mapag-isipan nito, no? Kung government hospital, dapat mas marami ang libre. Ang ward, ang libre. Tama. Di ba? Mas maganda ho yan. Eto, sabi ni Ka Jerry Labasan, nung inatake at dinala daw siya sa heart center, maliit lang din yung binayaran niya. Dahil yung PF ng doktor ay kalahati lang. Mabait yung doktor. Oo. Lalo pag na-champuan niyo si Dr. James Ho. Yun nga ang doktor niya. Ganun ba? Dr. James Ho. Dr. James Ho. Magandang morning. At dyan sa Heart Center, pag napuntahan nyo pa si nabanggit mo na ba? Si Sir Randy, hindi pa. Pero yun nga yung doktor niya. Dr. James Ho, magandang morning. Doktor din ni nanay yan. Noong araw pa. Talaga. 2005. At puntahan niyo si Dr. Randy Sakay. Ginagawa na natin siyang doktor. Siya nga hanap ng paraan kung kayo'y kung kayo nahihirapan sa pagbabayad ninyo dyan sa bill ninyo sa Heart Center. Ay, Engineer RJ Panaligan, magandang morning. Magandang morning. Ito yung mga umiikot ng tumbo ngayon ng mga kontraktor na congressman. Dahil sila din pala kontraktor ng flood control projects. Kaya nga yung sinabi ni Senator Cheese, kaya nga sabi ko kanina, hindi kaya parang huli na yan? Tama. Ay, happy 13th anniversary daw sa K1 Zumba Ladies. K1 Zumba Ladies ng Philinvest 2 kay President Christy Dominos. Itong mga Zumba Ladies, para hindi sila ma-hospital, panay ang kanilang Zumba para maganda ang kalusugan. Dapat naman, sabi nga, prevention is better than cure. Michael St. Mary and Ate Sel, magandang morning. Doktora Jessica D. Magandang morning at magandang morning sa mata, di ba meron din? May binanggit din ng Pangulo sa mata. PhilHealth. Sa PhilHealth. Ayan. Minsan nga iset natin ng PhilHealth para din ang ganda nitong nalalaman natin tayo mismo at ng ating mga kababayan kung ano yung mga benepisyong hindi natin na-avail dahil hindi natin alam na mayroong ganyan. Pero tama ka kumbachero yung mga nagbabayad sa PhilHealth katulad natin ng matik na kinakaltas,
dapat ay may premium ka eh. Meron din. Kung nagbabayad ka, na ikaw naman yung, kumbaga, ay sinasubsidize mo yung hindi nagbabayad, okay naman yun eh, walang problema. Pero dapat ikaw na nagbabayad, may premium ka. Meron din. Meron kang dagdag na benepisyo bilang tagabayad. Correct. Hindi ba? Pero sa kabilang banda naman, yung ikaw na, marami ka naman pambayad, lumilibre ka pa. Lumilibre ka pa. Sumasobra ka naman. Sumasobra ka naman. Sabi nga ni Doktora Cynthia Bustamante Combachero, si Doktora Chay, nakakainis naman yung ibang pasyente na nagpapasiro balance billing eh. Mas maganda pa cellphone kaysa sa doktor eh. Ayun, yun lang. Yun nga sinasabi naka-iPhone 16 na Pro Max fully paid. Yun nga sinasabi natin. Huwag ganon. Huwag ganon, di ba? Engineer Chito Paz, huwag ganon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, ay Dr. Tony Liachon, happy birthday, Happy birthday, Doc Tony. 19 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. BICAM bubuksan sa publiko upang magkaroon ng transparency at wakasan ng korupsyon. Mga kamag-anak ng mga politiko at opisyal ng gobyerno, bawal ng mangontrata sa gobyerno. Senado didesisyonan sa Agosto 6 ang Supreme Court ruling sa impeachment ni VP Sara. Kongresista ng Sarangani umalma, itinangging siya ang nanonood ng online sabong habang nagbobotohan sa Kamara. DOJ may bagong testigo sa missing sabongero. At 10 pugante sa Batangas jail, balik selda na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Bago sa detalye ng ating mga balita, puntahan muna natin ang 7th Avenue Caloocan dahil may nanalo na. May nanalo na. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, dito nga sa may Grace Park, Caloocan, sa bahagi nitong 7th Avenue at dito sa Barangay 56 sa Caloocan City. Nandito rin yung impounding ng Caloocan traffic. Dito mga yan, nakahilera yung mga nakaparadang mga sasakyan, mga impounded. Yan, dito yan sa kahabaan ng kalsada. Ako, ba't nandito sa kalsada yung mga impounded vehicle? Di ba dapat dinidiretso to sa mga impounding compound? Pero ito, hindi naman ito nag-impound. Pero naka-tune in sa radyo, sa DZRH. Ito yung radyo niya. Yan yung kanyang radyo nandito sa harapan ng kanilang dating bakery. Na ngayon ano na? Dating bakery? Bakery 1, Bakery 2. Tatlo na lang tinda nila ngayon. Tatlo na lang. Ubus na. Panot ng pandesal. Bakit? Ano nangyari? Pag tinatawagan sila ng Bakery 1, Bakery 1, Bakery 1, this is Bakery 2. Ano nangyari sa Bakery 1? Meeting lang. Mapalang. Hindi kaya ng oras. Walang oras. Tigil muna, pero bubuksan din. Pahinga lang muna, pahinga. Pahinga muna natin yan. Ayos. Pangalan niyo po? Judy Leon Ramos po. Mang Judy Ramos. Yan, palagi kayo nakatune in sa DZRH. Araw-araw yan. Umagang gabi na yan. Hanggang gabi na yan, nakabukas yung radyo. Opo.
Talagang Diesel Race ang pinakikinggan. Sino paborito mo announcer pag umaga? Po, sila Tato Nyeng, si Jerry Baha, si Dio Calma, si Ma'am Binahuhan ba yun? Lahat Binahuhan. Dahil paborito mo lahat ng mga taga-Diesel Race, ito meron kang 1,000 pesos. Ayan, 1,000. No? At syempre, meron ka pang Diesel H grocery, Diesel H na in-bag na bigas, Diesel H t-shirt at umbrella. Syempre, papalitan na natin yung maingay. Ayan, ng mini component. Dahil 22 anyos na ang 2x2. Mini component. Yan ha. Matindi may unboxing pa ha. May unboxing pa May unboxing pa. Siyempre, yan ang pinakamatibay, pinakamaasahan, pinakamalakas na 2x2. Wag lang bibitawan. Wag lang mabibitawan. Wag lang ilalaglag ha. Pwede yung panghambalos, pwede yung pangpok-pok, pero wag nyo lang ilalaglag kasi masisira ha. Thank you, Kati Nyeng. Thank you, Judy. Okay, maraming salamat at siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Diesel H. Baka kayo na susunod dating winner sa Diesel H Malacash promo. RH number 6, Sugarwing Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. 7:24 ang ating oras. Susulong ni House Speaker Martin Romualdez na isa publiko ang bicameral budget conference. Ito'y para i-welcome ang partisipasyon ng public watchdog sa lahat ng antas ng budget deliberations. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin ang transparency at tiyaking naayon sa National Expenditure Program ang panukalang 2026 budget. Kaugnay nito, inihain na ng Liberal Progressive Bloc ng Kamara ang Joint Resolution number 2 na layong buksan sa publiko ang budget deliberations in person man o online. Gate ni Albay Representative Crisel Lagman, ito'y para makita ng taong bayan ang mga idinadagdag at inaalis sa pambansang pondo. Sa Senado ay sinusulong din po ng minority bloc na ibukas sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee hinggil sa national budget at iba pang mga panukalang batas. Sa Senate Joint Resolution number 1 na inihain ni na Senator Tito Soto, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Miguel Subiri at Loren Ligarda, nais na mga itong matiyakan transparency at accountability sa pagsasabatas ng mga panukala. Layon din daw po ng resolusyon na lumikha ng matrix na nagkukumpara sa pagkakaiba sa mga bersyon ng panukala ng Senado at Kamara at kung paano ito mareresolba. Pati na rin ang pagsasapubliko ng minutes of the meeting ng Bicameral Conference Committee. Target ng Senado na magsulong ng panukalang batas na nagbabawal sa mga kaanak ng mga politiko at opisyal ng pamahalaan na maging kontraktor o supplier ng gobyerno. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ito'y bilang pagsuporta sa kampanya laban sa katiwalian ni Pangulong Bongbong Marcos na binabanggit nito sa kanyang ika-4 na SONA. Git ni Escudero, malinaw na conflict of interest ang pagpasok ng mga kaanak ng politiko at government officials sa mga kontrata na may kaugnayan sa pamahalaan. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang politiko ang umano'y nakikinabang sa bilyong-bilyong pondo para sa flood control projects na sa halip na makatulong sa pag-iwas sa baha ay lalo pang lumala ang problema. Maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Senate President Chis Escudero. Umalma ang Kamara sa aligasyon ni Navotas Representative Toby Chanco na kinukontrol ni House Speaker Martin Romualdez ang pondo para sa mga kapuspalad. Kabilang dito ang pondong nakalaan para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, Ayuda sa Kaposang Kita Program, AKAP, tupad at medical assistance for indigent patients. Gate ni Attorney Princess Abante, bilang matagal ng kongresista,
dapat alam daw ni Chanco na ang pondo ay hindi kontrolado ng House Speaker, kundi ng mga ahensyang nagpapatupad ng mga programang pang-ayuda. Si Congressman Toby Chanco, alam niyo po na hindi po totoo na ang Speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Ngayon, tukol naman po sa sinasabi ni Congressman Chanco na buwagin yung sinasabi ng small committee. Nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na posyon sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Ang tinig ni House spokesperson Attorney Princess Abante habang may mga nanginginain sa kanyang paligid. Para pa lang hawakan mo nga sa tenga. Parang ganun ang dating, ha? Si Mother tuloy natin kanina nagtatanong sa akin, di ba si Congressman Chanco administration din? Ba't ba sila na yata nag-aaway ngayon? Sabi, yun ang obserbasyon ni Mother kanina sa akin. Ganun. Ba't sila raw ang nagbabang ngayon? Tanong muna natin. Tanungin natin sa kanya mismo, kay Congressman Toby Chanco, mula dyan sa Navotas via Zoom. Kong Toby, magandang morning! Yes, magandang morning. Kumustahin muna namin yung lugar ninyo, Kong. May mga lugar pa bang nakalubog dyan? Alam niyo, yung problema ko talaga yung nasirang navigate. Kaya bukas, meron akong meeting doon sa DPWH, sa contractor, sa MMDA, para paliwanag nila talaga kung kailan talaga ito matatapos, no? Kasi umuusod po yung date ng pagtapos ito po kasi ay proyekto ng DPWH NCR, yung pag-repair. So sila po magpaliwanag doon sa ating mga kababayan. So kukunin ko na po yung pagkakataon. Yung mga kababayan po natin, doon po kami sa Tansa Multipurpose Building, magmi-meeting. Inimbitahan ko po DPWH, inimbitahan ko MMDA, inimbitahan ko yung contractor. At yung kung di naman kayo makapunta, mag-participate na lang kayo sa Facebook Live para matanong nyo rin. No? Kasi ako medyo dismayado na rin doon sa tagal ng repair. Though, naintindihan ko naman na hindi ko pwedeng apurahin dahil yung sa welding, doon po sa mga nakakaintindi sa welding, ang nangyari po dyan in first week o second week of July, dapat okay na welding na nila ng mabuti. Tapos, pinatest lang natin, 2 test pinagawa natin, may microparticle testing tsaka ultrasonic dapat. Doon pa lang sa MPI test sa microparticle, hindi na siya pumapasa kasi may mga crack yung welding, no? Kung nagtanong po tayo sa mga eksperto, ang sabi nila is because doon sa papalit-palit na weather, init. Kasi pag winelding, iinit, tapos biglang lalamig. So ngayon, may heating pad sila, kailangan dahan-dahan ang pagbaba. So may mga technical na bagay. But despite that, dapat maging transparent kung bakit nagtatagal yung repair. Yun lang hubang dahilan dyan? Meeting po kami. Yun lang hubang dahilan? Yun lang hubang dahilan ng kung bakit mas grabe ngayon ang pagbaha dyan sa Navotas? Yes, kasi yun yung pinakamalaking gate na pumipigil sa high tide. Kung okay yun, wala naman kaming problema kasi meron na kaming 80 plus na pumping stations, so kaya namin bombahin yung tubig ulan. Pero syempre, kung ang high tide, dire-diretsong pumapasok, hindi po namin kayang bombahin yan. So, sakit ng ulo talaga Nasakit talaga ulo ko dyan Sabi nga nung nagte-text sa akin taga dyan sa Tansa mismo, nagpapang-abot daw yung lumang baha, inaabutan ng high tide, so kaya talagang hindi kumakati. Yes. Tama po yun. Pero kahit sila tanongin nyo, pag ayos yung navigate, hindi na sila binabaha. Yun talaga pala ang... wala bang timetable na binanggit ang DPWH? May timetable yan Everyday, minomonitor namin yung DPWH. Kaya lang, uusod. Kasi, for example, ang unang timetable niyan is July 31. Kaya lang, sabi nila na umulan, nag-high tide, inaabot yung hihinangin. So, hindi ko naman maipilit, di ba? Kasi baka mamaya maipilit, mas lalong ma-delay, di ba? Kasi katulad nito, yung buong ginawa nila na natapos noong July 12, binakbak nila lahat yun At inulit yung buong proseso. Kaya lang, ang sinabi ko ngayon, para mas okay, ang sinuggest ko is,
kumuha na sila ng third party na American Bureau of Shipping class society para bantayan yung proseso ng pag-welding. So sumusunod sila ngayon doon sa prosesong yun. Pero syempre gusto ko magpaliwanag din dahil talagang hirap na hirap ako dyan, masakit ulo ko dyan. Dahil hindi na dapat, kaya yung tansa hindi na binabahayan dati. Kaya lang, yun na nga. Tama kayo. Mga taga-tansa itong nagtetext sa amin. Pero noon ngang sona ng Pangulo, nung banggitin niya itong tungkol sa flood control na nagtayuan at nagpalakpakan kayo, sila raw mga nakalubog sa baha. At mukhang hindi lang sa national government nila hinihingi ang paliwanag, Kong Tobin, pati sa inyo. Pati yung sabi nga anak nyo daw si Mayor, pero pinaliwanag namin na hindi nyo anak. Hindi ko anak yun, kapatid ko yun. Sobra naman kayo, kapatid ko yun, hindi naman ko anak yun. Maski si mother namin dito, ang alam anak nyo yun. Hindi, kapatid ko yun. Mas matanda nga sa akin yun. Ang alam nga nila, ang obserbasyon po sa inyo, kayo'y administrasyon, bakit tapos sa ibang lugar billion ang naririnig na pondong na i-allocate sa flood control, bakit yung navotas na mismong dati nang binabaha, wala ba kayong pondo? Wala bang nailaan na pondo para sa navotas area para sa flood control? Meron po. Alam mo yan yung pinag-uusapan namin na isa. Isang reason is yung corruption, no? Isang reason naman is, aminin natin o hindi, kausap ko si Sec Manny kahapon. Ang problema sa flood control, habang hindi mo tapos yung buong proyekto, hindi mo papakinabangan. Isang example, yung coastal dike namin, di ba, sa Navotas, dalawa pinapasukan ng tubig, yung ilog tsaka yung dagat, di ba? Okay. So, doon sa Navgate, yan ang pampigil na pagpasok ng tubig sa ilog. Doon sa dagat, bukas yun nakaharap sa Manila Bay. Imagine nyo, parang Rojas Boulevard yan, di ba? Parang Rojas Boulevard, na mas mababa sa sea level. 3.6 kilometers yan. Okay? Dahil unti-unti lang ang nakukuhang pondo every year, isipin nyo, sinimulan ko yan 2011. Congressman ako, first term, 2011. Matatapos lang this year. 15 years bago matapos kasi hindi naman maibibigay sa iyo yung buong pondo. So una, ganito lang, tanda ako, first year, 50 million. So dugtong ng dugtong. So bago mo matapos yung buong 3.6 kilometers, tsaka mo lang papakinabangan yung flood control. Kasi kahit may isang dipang gap lang o isang metrong gap, doon papasok yung tubig. Correct. So itong coastal dike na to, isipin nyo 15 years bago matapos. So yan din yung isang depekto. So sabi ko kay Sec Manny, dapat, kasi kapon nagpulong kami tungkol nga dito sa Navgate ibabalita ko later, no? Pero tapusin ko na yung sa coastal dike. Paano yun kung 15 years? Ang akala ng tao, pinupondohan nyo nga. Pero hindi matapos ng isang taon, 2 taon. 15 years, di ba? So 15 years yung pinupondohan, tsaka palang mapapakinabangan ng tao on the 15th year. Eksaktong, eksaktong experience ko yan. Imagine lang natin, kunyari yung Rojas Boulevard from, halimbawa lang to, no? From US Embassy to Cultural Center, sabihin natin pinapasok ng high tide yun. Tapos kung ang pader na ilalagay mo, ang pangharang, unti-unti, hindi mo siya mahaharangan yung buong tubig baha hanggat hindi sarado yung buong dapat kompleto hanggang Cultural Center. Ganun po yung nangyayari sa Navotas. So every year, unti-unting pondo, 15 years bago natapos. Ngayon po lang po matatapos. So this year, matatapos na, Kong? This year? Yes. Kaya lang, may nakita akong sabi ko kay Sec Manny, pa-certify niya yun doon sa mga engineer. Kasi may mga floodgate yun Sabi ko, yung floodgate, pasigurado natin na yan designed para sa bagyo tsaka sa habagat. Hindi yan designed pang ilog kasi nakatapat. Sabi niya, papacheck niya yung disenyo, no? So, isa yan. Number 2, noong 2023 pa lang, nag-request na ako ng pangalawang Navgate. Dahil yung navigational gate na to is already 20 years old. So mechanical yan Akyat, baba, madaming moving parts. So yun yung mga nasisira. So sabi ko sa DPWH, 2023 pa lang, gawa ng bago. Hindi pa rin, pumayag lang last week, nagagawa nila ng bago. Naku, malaki pala. Kaya lang, ang problema,
bago nila gawin yung bago, dapat maayos muna tong luma pa rin. Opo. Okay, mabilis. So dapat maintindihan ng ating mga kababayan, lahat naman ng congressman nagsisikap na makakuha ng pondo para sa kanilang distrito, kaya lang talagang kulang lang talaga yung pondo. So sabi ko kay Sec Manny, siguro, kasi katulad yung pagtayo ng dike, hindi naman yan vertical na dapat matapos yung first floor, tapos second floor. Ito, pwede mo naman i-split sa madaming contractor. Isang taon tapos yan kung may pera. Kung may pera. Pero kung ganun, piecemeal, tagal. Okay, speaking of pera, Kong Toby, pumapalag, parang kinontra kayo ng matindi ng House leadership dahil sinabi ninyong kinukontrol ni House Speaker Romualdez ang pondo para sa mga kababayan natin. Ano ba basis nyo doon? Ba't nyo sinabing kinokontrol ni Speaker yung pera? Okay, di ba meron kaming basic, di ba? May basic budget yan eh. So isasabihin mo magkano yung sa social services to, no? So bago mag-budget season, sasabihin mo magkano yung request mo sa MAIP, yan yung guarantee letter, mas kilala yan ng tao sa guarantee letter. Paghahati-hatiin mo yan sa guarantee letter, AIX, AKAP, TUPAD, TESDA, CHED, no? Siyempre, hindi naman kakasya yon. So, pag naubos yon, hindi ka naman doon sa department magre-request eh. Doon ka magre-request sa portal ng Office of the Speaker. So, re-request ka doon kung magkano. Siyempre, pag natutuwa sa iyo yung speaker, siguro, katulad dati, natutuwa pa sa akin, napagbibigyan naman yung request ko, di ba? Siyempre, ngayon, medyo sinabi kong ganun yung sistema, hindi ko alam kung bibigyan pa ako dahil yung iba, pag ayaw nilang bigyan, hindi nila binibigyan. Hindi, pero bakit, bakit kailangan pang dumaan sa speaker yun? Hindi ba pondo na nga ng departamento yun? Ba't sa speaker kayo mamalimos? Yun na nga, di ba? Yun na nga. O ngayon, dine-deny niya, papalabasin pa niya kung hindi nagsasabi ng totoo. Tignan ko kung makikita niyo itong Zoom, ha? If na-flash ko yung cellphone, ito ang reply kapag ito, iba to. Okay, sige. Di ba sinabi ni Mayor Magalong, may 777, di ba? Pag sumama ka sa bagong Pilipinas Servicio Fair, bibigyan ka ng 7 million na AKAP, 7 million na AIC, 7 million na tupad yata, o 7 million na MAIP, di ba? Okay, liliwanagin ko lang, hindi pera yung binibigay, di ba? Ito ay pondo para sa mga constituents mo. Siyempre, kaming mga congressman, sa kagustuhan mo mas maraming pondo mabigay sa constituents mo, talagang pupunta ka doon sa bagong Pilipinas Servicio Fair, magpapakabait ka, kahit may prinsipyo kang pinaglalaban. Alam mo, hindi mamadali itong ginagawa ko. It would have been easier na manahimik na lang, makisakay ka na lang doon para tuloy-tuloy yung benepisyo sa mga constituents mo. Mas madali yun, di ba, Katunying? Kaysa yung gagawin natin ngayon na pwedeng hawakan. O sige, hindi ko alam. Kaya lang, baligtad yata ito pag linagay ko sa screen eh. Hindi ko alam. Sige, nababasa ba natin? Hindi, nababasa namin. O, baka yun na magbasa, Good day, Honorable Tobias Reynald. Yung pala pangalan mo, Tobias Reynald M. Tiangco, from the Office of the Speaker, Martin Romualdez. Your requested allocation amounting to... Teka, nawala. Amounting to 7 million under the program AKAP, under Department of Social Welfare and Development, National Capital Region, BPSF Batangas. Oh, ba't Batangas? Has already been... Hindi, kasi BPSF yun yung pinuntahan ko eh. Yun yung pinuntahan kong BPSF, yung bagong Pilipinas Servicio Fair sa Batangas, ang pinuntahan ko. Has already been forwarded, taas yung konti ko. Pakitaas ko. Yan, forwarded and awaiting action from the agency. O ano po ibig sabihin nitong message sa inyo ng Office of the Speaker? Opo. O di ibig sabihin yung request ko finorward nila. Sino ba nagsisinungaling ba ako? So, nung sumama kayo, binigyan kayong 7 million? Nung sumama kayo doon? Opo. Pero hindi lang yon. Pero lahat ng request namin, ganyan yung proseso. Di ba? O maliwanag naman yun. Sasabihin nilang automatic yung release. At pwede kami humingi doon sa department. Ang dami niya, no? Gusto niya, isa-isahin ko to lahat tamad kasi ako magbasa ng text, hindi ako masyadong nagbabasa ng text, kaya nahandun pa sa cellphone ko. So lahat ng request nyo sa for additional funding para sa social services,
kailangan dumaan kay speaker. Pag hindi dumaan kay speaker, hindi marirelease. Hindi, kaya nga 'di ba? Kaya nga may ganito, ano sabihin niya, endorsement lang ba 'to? Liwaliwanag naman ng ibig sabihin niyan, 'di ba? Sabi, nag-request ako at nandun. O pag ayaw sa'yo, hindi ka bibigyan ng ganyan. O sige. Kasi kala nila, nagsasalita ako ng invento eh. At tayo, pag nagsalita, may resibo lagi, di ba? So ito ay sa AKAP, sa TUPAD, sa MAI, puro ganito ang proseso. Ang sinasabi nyo, everything is controlled by the speaker? Yes. Okay, kung ayaw pa nila maniwala dyan, mamaya hahanapin ko yung mga screenshot ng portal. Meron kasing portal na papasukan ka doon eh. I-upload mo yung request mo, tapos sasagot sa'yo. Kung gusto pa niya makipagtalo, o sige, i-upload ko yung portal. Ba't umabot sa ganito, Congressman? Pareho naman kayong supporter ng Pangulo. Yun nga. Hindi kasi, di ba? Okay, sabi ko nga, mas madali na lang manahimik, yung bahala na sila, basta huwag lang humadamay, di ba? Mas madali yung ganun eh. Di ba? Kaya lang, ang botohan na ng speaker, siguro kung hindi nagkabotohan ng speaker, parang mas madali yung you just look the other way, di ba? Tingin ka lang doon, bahala na lang sila kung anong pinagagagawa nila. Basta wag lang ako madamay dyan. Mas madali yun, hindi mo madali itong ginagawa ko, di ba? Unang-una, siyempre, daming nagtatanong. So, dami kong kailangan i-grant na interview. Gigising ka ng maaga, katulad nung pinagising niyo ako ng maaga. So, hindi mo madali, di ba? Pero nung boboto na ng speaker, parang inisip ko, ano naman dahilan na iboboto ko ito ulit? Galit na nga yung, hindi lang si Presidente ang galit dun sa 2025 budget, kung hindi, yung taong bayan galit. Tapos, pagkatapos ng SONA, ito ulit yung gagawin namin, yung budget. So, boboto ulit ako sa ganitong sistema. Parang, baka naman meron kaming moral obligation na gawin kung ano yung mabuti, di ba? I will admit, mas madaling manahimik eh. Wala lang away. Tsaka magkaibigan naman kami ni speaker, di ba? Tagal na namin magkaibigan, over 30 years. Pero syempre, yung trabaho, hinalal kami. May obligasyon kaming gawin yung tama. At kung meron kang hindi nakikitang tama, dapat hinto mo, di ba? Hindi naman po pwedeng, di ba parang sinasabi nila kung hindi mo ihinto yung mali, kasama ka na dun sa gumagawa ng mali. Pero hindi nga madali, di ba? Mas madali yung, okay, happy na lang, hindi mahirapan yung mga constituents ko. Pero, mahirap eh. Pero kung Toby, hindi ba kayo nag-aspire ngayon itong Congress na ito na maging speaker? Baka kasi isipin na iba, nagsasar graping lang kayo dahil hindi kayo ang nalagay na speaker. Hindi naman ako okay, number one, di ba? Ang sabi ko lagi, hindi naman ako magdidesisyon kung ako yung magiging speaker or hindi, di ba? Ang magdidesisyon yan yung aking mga kasamahan. O sige, sabihin lang, gusto ko ang sabi ko lang doon, kasi kasi nga, yan yung sinasabi ko. Kaya takot na takot, pero syempre walang aamin ngayon kasi takot, di ba? Ang takot sila nung pinapapirma sila ng support, sabi nila, pipirma na lang sila kasi baka nga ipitin yung mga pondo nila. So sinasabi ko, sige, pumirma kayo. So, syempre, ang sinasabi nila, wala pa bang order, ano ba gagawin namin? Sabi ko, makisama na lang kayo muna, di ba? Okay. So, pero kung sasabihin mo, kahit isang congressman na nagsabi na kinausap ko siya at nangampanya ako at sinabi kong gusto kong mag-speaker, sige nga, iharap niyo sa akin kung sino. Palagi nga, pag tinatanong ako, sinasabi ko, makakabawi. May numero. Kung Toby, medyo wala na kami oras. Last question. Last question. Makabubuti ba kay Pangulong Bongbong Marcos si Speaker Martin Romualdez? Ay, nako. Masyado. Baka naman magka-personalan naman kami. Ayoko naman magka-personalan kami ni Speaker. Ang sinasabi ko lang, dapat baguhin lang yung sistema. No? Sana ba, okay, since sandali lang yung oras, sasagutin ko lang yun doon sa small committee. No? Sinasabi ng spokesperson, unang-una hindi ko alam bakit spokesperson ng House, hindi naman namin inihalal yun. Ako, congressman, hindi naman siya nagsasalita para sa akin. May minority siya ba nagsasalita? Siguro dapat sabihin spokesperson of the Speaker, no? Yung sinasabing small committee, bakit ako magmumungkahi na baguhin? Yung pag-form ng small committee, yun ang motion na binabago yung sinusundan naming rules. Kasi ang rules namin, pagkatapos ng
committee amendments, individual amendments, approval on second reading. Tapos may magmomosyon na bago aprubahan on second reading, gumawa ng small committee na sila ang magdidesisyon kung tatanggapin yung individual amendments o hindi. So yung motion ay galing sa mayorya para baguhin yung rules. So kung hindi nila gagawin yung motion na yun, wala, susundin yung kalakaran, ang rules sa lahat ng budget na talagang individual amendments openly pinag-uusapan. Isipin mo, bibilisan ko lang, halos 3 linggo kami nag-uusap sa budget o minsan 1 buwan pa yata. Lahat pinagdedebatihan in open session. Tapos biglang yung huling-huli, pagbabaguhin na kung ano yung babawasan, ano yung dadagdagan, hindi na open session, 4 na tao lang magdidesisyon. Chairman of Committee on Appropriations, Senior Vice Chairman of Committee on Appropriations, Majority Leader, at saka Minority Leader. Lahat openly pinag-uusapan. Pero kung ano yung dadagdagan, ano yung babawasan, bago maging House Bill, 4 na tao na lang. So anong silbi nung i-open bycam? Dito pa lang, ito yung first step. Ito dapat ang i-open, dapat pag-usapan sa plenary. Last na lang. Hindi magiging speaker ang isang speaker nang walang basbas ng Pangulo. Alam nating lahat yan na mula nang maimbento ang Kongreso, ganyan na nangyayari sa Pilipinas. Kung hindi gusto ng Pangulo itong ginawa o ginagawa ni Speaker Martin Romualdez, bakit siya pa rin ang binasbasan na maging speaker? Hindi ko kaya sagutin. Hindi ko kaya sagutin yan. Katunying, hindi ko kaya. Tapos isa yung open bycam. Ang lahat ng bycam open eh. Ang dapat intindihin ng tao, hindi na nga kailangan yung resolution kasi lahat ng bycam, nagkakaroon ng bycam pag may disagreeing provision, ibang version ng House, ibang version ng Senate. Lahat ng ibang bycam na batas na pinapasa, open yan. Ito lang ang hindi open, yung bycam sa budget. So, dapat lang sundin yung ginagawa doon sa ibang batas na open sa public at public hearing. Public hearing nga kasi yung bycam eh. Hindi naman secret meeting yan eh. Kaya simulan muna natin doon. So sinasabi ko doon sa spokesperson ni Speaker Romualdez, doon po sa rules namin, nakasaad. Kaya lang nababago yan is because nagmomosyon yung mayorya. So wala akong dapat gawin. Dapat ang mayorya ang huwag magmosyon na baguhin yung rules. Ayan. Thank you, Kong Toby. Maraming salamat. Magandang umaga. Yes, sir. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. 7:58 ang ating oras. Nga pala, hanggang bukas na lang ho. Hanggang bukas na lang ho itong Padcor Photo Contest 2025. Na ang gusto nilang makuha ang mga pictures ay may kinalaman sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Yung mga tulay, seaports, airports, mga highways. Ang tema kasi ay infrastructure for economic development. Hanggang anong oras kaya ito? Hanggang 12 midnight. Hanggang bukas tomorrow. 12 midnight. Ayan, pwede ho silang tumanggap. Open po ito sa lahat ng amateur and professional photographers. Filipino. Kailangan ha. Kailangan Filipino. Hanggang pero dapat ay 16 years old pataas. Malaki premyo dito ha. Malaki. Kaya dito po yung pwede nyong padala ng inyong entry www.padcor.ph/photocon2025/index.php. Yun. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Checks is back, flex is